Hi! Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Ate Tina, muling nagbabalik upang magbigay ng isang napaka-importanteng public information. Ang mga isi-share ko po sa inyo ngayong gabi ay galing po ito sa DOH. At hindi naman po lahat ng tao pumupunta sa DOH para makialam na lahat ng tao na importante sa kanila ang DOH para sa kanilang kaalaman. So kaya ako po, ang inyong atitina, magsishare sa inyo importanteng bagay sa ating buhay. Okay? Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa HIV 101 para tayo o kayo ay maka #aura safely. Ano po ba talaga ang HIV? Ang HIV, ang tawag doon ay Human Immunodeficiency Virus. Uri ng virus na naipapasa sa tao sa pamamagitan ng semen o kaya tamod, dugo. Number 3, vaginal fluids. Number 4, breast milk. May dugo, ayan, sa vaginal fluids din po yan ng mga babae. At sa pag-breast milk. Importante po yung malaman natin. HIV equals to AIDS. Alright, alam niyo po kung bakit. Ang HIV at AIDS ay magkaibang bagay. Ang HIV ay isang virus, ang AIDS ay isang kondisyon kung saan ang immune system ng isang tao ay napapahina na ng HIV. Mayroon silang dalawa, no? Kung may HIV ka, tapos hindi ka naman nagpapagamot o nagpapa-check up sa doktor para alam mo kung anong dapat mong gawin hangtod sa darating yung time na parang nanghihina ka na, hindi na kaya ng katawan mo yung sakit na HIV, mahuhulog po yun sa AIDS. Ano po yung AIDS? Acquired Immune Deficiency Syndrome. Yan ang HIV, nahulog na AIDS. Hindi na po magagamot yung AIDS. Ang HIV ay maaaring maipasa ng person living with HIV sa ibang tao. Tao na nakatira na may kasamang HIV ay maipasa sa iba. Okay po? Huwag sana kayong malito. Anong paraan? Alright. Kung yung tao na yon ay makikipag-sex balloon. Walang kondom at saka lubricant. Number 2, hindi lang po sa sex. Sa syringe, yung pang-inject. Yung ginamit na pala ng may HIV, hindi contaminated na. Nagamit na, tapos ginamit pa ulit. Ayun. Yung pagsishare ng syringe o karayom na contaminated ng HIV. Talagang napakadelikado. Number 3, panganganak. Sa mga nanay. Dahil hindi naman manganganak yung mga lalaki. Panganganak ng mga nanay o mga babae. Tapos nagbi-breastfeed. Kung may HIV siya, hindi naman siya umiinom ng gamot, maisasalin yan doon sa baby. Okay? Kung ang nanay nagpapa-breastfeed sa tatay. Tapos may HIV yung nanay. Patakdan si tatay. O, ganun din yun ang istorya, di po ba? O, honestly speaking lang naman, huwag na kayo mahiya. Another. Ito naman po yung cool lang. Hindi ang HIV, hindi na ipapasa through laway, pawis, at luha. Pawis, hindi yan nakakaano ng
HIV, nakakahawa. Laway, hindi rin po. Maniwala kayo sa akin dahil binabasa ko. Okay. Joke-joke tayo konti kasi nakakatakot po ito na sakit, di ba? Next is sa mga hugs, mga yakap, walang HIV, hindi maipapasa doon. Okay. Lalo-lalo na doon sa long distance hug. Walang HIV yun. Oh, ha? Okay. Next po ay yung sa mga gamit ng mga may HIV, hindi yun nakakahawa ng HIV. At saka po, yung CR, kung may gumamit na CR doon, alam mo man o meron siyang HIV, hindi natin alam, kasagaran, hindi naman natin alam, no? Hindi na ipapasa doon. Lalong hindi po sa mga insekto o mga hayop. At sa hangin at sa tubig. Yan, hindi na ipapasa ang HIV diyan.